Ito ang gawin mo kapag mag-edit ka sa CapCut PC. Sangkay, ano na? So, today is gonna be a great day. So, for today's video mga sangkay, ay share ko sa inyo kung paano gamitin ang CapCut PC video editing. So, tara sa ating PC. Ano nga ba ang CapCut PC? Si CapCut PC mga sangkay is a free software for video editing. Pero sa ngayon, si CapCut PC ay hindi siya free. Kasi may mga part na kailangan natin gamitin yung pro version. Like example, sa mga animation, naka-pro na yung iba. So, para magamit yun, kailangan natin mag-subscribe or bumili ng subscription. Si CapCut PC rin po is all-in-one video editing software that's available for download at pwede siya magamit sa Windows at Mac computers. Si CapCut PC rin po ay nag-offer siya ng range of features like basic and advanced video editing tools kagaya ng paggamit ng AI captions. Malaking bagay talaga to yung AI captions sa akin kasi nung una, yung ibang software na ginagamit ko, wala pa siya lang mga AI caption. Medyo natatagalan ko paglalagay ng caption. Pero sa ngayon, mas pinadali ni CapCut PC or ni CapCut Mobile yung paglalagay ng mga caption sa ating mga video. So, mas naging engaging yung mga video natin. Si CapCut PC rin is meron siyang mga AI background removal na magagamit natin. Meron din itong feature sa mobile. And si CapCut PC rin ay meron mga templates at maraming media assets at stickers na pwede natin magamit. Ito ay nakadesign para maging friendly user sa mga, especially sa mga bago pa lang na nag-edit at sa mga may experience na rin sa paggamit ng software nito. So, sa ngayon, dito tayo ngayon sa ating PC. So, once na ma-install nyo na yung CapCut PC sa inyong computer, ito yung makikita ninyo. So, once na naka-new project na kayo, na-click nyo na yun. So, ito yung kanyang interface. So, ipapakalala ko sa inyo isa-isa. So, dito muna sa part na to, ito yung mga tools. Merong media, may audio, may text, stickers, effects, transition, captions, filters, and adjustment. Dito sa menu, meron siyang file, which is maggawa ka ng new project, import, or export. Sa edit, merong undo, recovery, copy, cut, paste, and delete. Sa layout naman, merong default, media, attributes, vertical, and reset current layout. Sa more, ay makikita nyo yung terms of service, privacy policy, third-party copyright, environment testing. Sa help, yan, count, settings, back to homepage. So next is, kung bago ka pa lang sa paggamit ng CapCut PC, try nyo lang i-click to para ma-familiarize kayo sa mga tools. Yan. And yung sinasabi ko sa inyo guys, may mga pro. So hindi siya magagamit once na export nyo. Kailangan nyo mag-subscription. Yan. Yung mga feature niya sa tools, filters, adjustment, yan. So, balik tayo dito sa media. So, dito sa media, kadalasan palagi kong nagagamit is itong import. So, kailangan natin mag-import ng mga files. Example, i-click natin to. Yan, mag-import tayo ng file. Once na na-import yung file, mapupunta siya dito. Pwede rin kayong maglagay ng folder para ma-organize. Example, maglagay ka ng folder and then i-rename nyo. Pangalan ko tong tips. Yan. So, para malagay siya dito, i-drag nyo lang. Ganyan. So, nasa loob na siya ng folder. So, i-click nyo lang to para malagay dito sa timeline. Ito pala yung timeline kung saan dito nyo makikita yung mga clips nyo, yung audio, mga sound effects, mga text, elements, captions, and stickers. Dito yan makikita sa timeline. Na-adjust rin siya guys. Sa taas ng timeline, makikita nyo yung select. Yan. Yung gamit ni select is isi-select niya yung mga clip na gusto mong i-edit or lagyan ng mga effects. Split is hatiin yung clip. Sample. Drag natin to. Ganyan. Yan. So, nalagay na yung timeline. Nalagay na si files dito sa timeline. Yan. Try natin select. Yan. Click. Try natin split. Yan. Yan yung icon niya. Para siyang blade. Yan. Yan yung function niya. So, ito naman yung function niya is undo. Like, ibalik niya yung, undo niya yung nangyari. Basta yun yan. Ito yung redo or reset. Yan is split. May shortcut siya na is delete. Yung madidelete is dito sa left. Ito naman yung delete right. Dito yung madidelete. Example. Pag i-click mo yan, madidelete to. Yan. Ito ka lang. Pag ito naman, delete right. Ito yung madidelete. Yan. Gets? Yung next is delete. Tindihan nyo na yan. Ito, next is marker. Itong icon na to is ginagamit siya sa pag-mark. Example,
select mo muna yung select para yung bar is madrag siya. So makikita nyo pala dito sa right, ito yung project or player. Dito mo makita yung mga ano nangyayari sa timeline mo. Kumbaga ito yung final output mo dito. Alright, so si marker, ang gamit niya is i-mark niya yung mga para hindi ka malito ba? Para mamarkahan mo yung gusto mong balikan, example, or yung mga project na nagawa mo sa timeline. Kasi once marami ka na mga na-import dito na mga file, siyempre nakakalito rin pag marami na. I-delete lang natin. Para malagay sa taas yung marker, pwede nyo pindutin yung M, yun ang marker. Yan. Next is screenshot. Para siyang screenshot sa cellphone, pero ito i-freeze niya yung ito yung halimbawa, itong part na ito i-freeze nyo. Yan. I-zoom natin siya. Para ma-zoom, ito, gamitin nyo lang to. Yan, naka-freeze na yan. So, next is, matapos ang freeze, ito yung reverse. I-reverse niya yung video. Ito yung mirror. Example, flip natin to. Ayan, yan yung flip. Next is rotate. Yan, rotate nyo yan. Yun lang mag-rotate. Bale, ang rotation sa video na ito is, dito sa ratio, nakikita nyo mga sangkay is 16:9. So, naka-landscape to. Pero kung gusto nyo yung cellphone, ito, 9:16. Okay, next, ito magagamit nyo lang pag naka-pro kayo. So, yun. So, yun lang muna may share ko sa inyo mga sangkay. Bale, next video na yung iba dito. So, yun, maraming salamat sa panonood. I hope meron kayong natutunan dito sa video na ito. Bye for now. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day.